Ayon kay Gina, nakilala niya si Edgar sa isang family affair nila. Si Edgar ay anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ina. Ipinagkasundo daw sila ng kanilang mga magulang kung kaya't nang matapos ng kanyang masteral si Gina, nagpakasal na raw sila ni Edgar. Matapos ang 1 taon at kalahating kasal, nais na raw ni Gina na makipaghiwalay kay Edgar dahil umamin daw ito sa kanya na ito ay isang homosexual. May nakapagsabi daw sa kanya na hindi sila maaaring magpaanal ng kanilang kasal dahil hindi naman daw ito ground for annulment. Gina, medyo sensitibo ang usaping ito lalo pat may mga detalye na kinakailangan upang masagot namin ng tama ang iyong tanong. Hindi kasi basta maaaring gawing ground for annulment ang pagkakadiskubre ng tunay na gender ng isang tao. Ayon sa Article 45 ng Family Code, ang isang kasal ay maaaring mapawalang bisa kung ang consent ng isang tao upang magpakasal ay nakuha dahil sa panloloko o fraud. Ito ay hindi na mapapawalang bisa kung ang kanyang asawa matapos mabunyag ito sa kanya ay patuloy pa rin niyang kasamahin ng asawa sa loob ng 5 taon. Ang fraud o panloloko sa sitwasyong ito ay ang pagtatago ng tunay na kasarian o gender upang makapagpakasal sa isang tao. Sa kaso ninyo ni Edgar, hindi mo nasabi sa amin kung sinadyabang itago ni Edgar sa iyo ang kanyang tunay na kasarian upang pakasalan mo siya. Kung oo ang sagot mo dito, ayon nga sa Article 47, mayroon kang 5 taon mula sa pagkakadiskubre mo ng panloloko niya sa iyo upang mag-file ka ng petition for annulment. Matapos ang panahong ito, hindi na maaari pang ipawalang bisa ito on the ground of fraud o concealment ng kanyang gender. Tandaan, ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.